India ay naghahanda upang ipagdiwang ang ika-80 anibersaryo ng kanilang kalayaan ngayong Sabado bilang pagunita sa halos 8 dekada mula nang matapos ang pamumuno ng mga Briton. Si Pununong Ministro Narendra Modi ay magbibigay ng talumpati sa bansa mula sa Red Fort na ang mensahe ngayong taon ay nakatuon sa kabataang populasyon ng India at sa hangarin nitong maging isang maunlad na bansa pagsapit ng taong 2047. Para talakayin pa ito, kasama natin ngayon si Ratandeep Chakraborty, isang mamamahayag mula sa India na dalubhasa sa terorismo at siya rin ang may akda ng The Evolution of Israel's National Security Doctrine. Ratandeep, salamat sa pagsama sa akin. Happy Almost Independence Day nga pala. Bago ang weekend na ito, gusto kitang tanungin kung ano ang inaasahan natin sa Sabado. Particular, ang mensaheng inaasahang ihahatid ni Modi mula sa Red Fort ngayong taon. Ano ang dapat nating abangan? Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Sa tingin ko, ang pangunahing mensahe ng punong ministro ay malamang na tungkol sa paglipat ng India mula sa pagiging isang bansa na may napakalaking potensyal tungo sa pagiging isang bansa na kayang gawing realidad ang potensyal na yon at maging isang maunlad na bansa. Mga kakayahan pagsapit ng 2047 na tinawag natin bilang Viksen Bharat. Ngayon, ang tema ngayong taon ay Yuva Shakti para sa Viksen Bharat. Kaya inaasahan ko na tatalakay ng kabataan, teknolohiya, paglago ng ekonomiya, pambansang seguridad at ang papel ng India sa mundo bilang mga pangunahing tema, syempre. Ngunit ang ideya ay nakasentro talaga sa kung paano makakatulto ng kabataan sa pagbuo ng bansa. Ano ba ang ilan sa pinakamalalaking hadlang na nakikita natin pagdating sa mga kabataan? Ano ang pinag-uusapan nila sa loob ng bansa? Tulad na nakita mo, nitong mga nakaraang linggo, nagkaroon tayo ng malawakang protesta para baguhin ang sistema ng edukasyon sa India at magdala ng mga reforma sa edukasyon upang gawing mas maganda at mas transparent ang sistema. Kaya ang pinakamalaking hadlang ay hindi lang kakulangan ng ambisyon sa mga kabataan sa India. Maraming ambisyon ang mga kabataan. Ang problema ay ang agwat sa pagitan ng ambisyon na yon at ng oportunidad. Ang India ay may mga kabataang napaka-ambisyoso at may napakalaking potensyal. Gusto mong mag-aral ng mga kabataan Indian, magtayo ng mga kumpanya at magtrabaho sa ibang bansa at ang papel ng pamahalaan. At kailangan matiyak na may sapat na produktibo at makabuluhang mga trabahong nakabubuti sa kapakanan ng mga tao. At magkaroon ng isang transparent na sistema para matiyak na naririnig ang mga kabataan at natatanggap nila ang lahat ng oportunidad na nararapat para sa kanila. Ranadip, nandito ka sa Israel. Paano mo ipinagdiriwang ang araw ng kalayaan habang nandito ka? Para sa akin, ang pagiging malayo sa India ay talagang may papabago sa araw ng kalayaan kumpara sa karanasan ko kapag ako ay nasa India. Kapag nasa India ka, makikita ang mga pagdiriwang sa lahat ng dako. Kapag nasa ibang bansa ka, kailangan mo sadyang likayin ng atmosfera. Kaya kadalasan gusto kong guguli ng umaga sa seremonya ng pagtaas ng watawat para sa araw ng kalayaan sa embahada ng India at makipagkita sa iba pang mga Indian na nakatira sa Israel. At mayroong isang bagay na talagang espesyal sa pagmula sa India na isang napakalaking bansa. Nakikilala mo ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng India na nagkataong nakatira rin sa isang bansang Israel. Kaya bigla mo makikita kung gaano ka-diverse ang bansa. Nakakakilala ka rin ng maraming tao na lumipat mula India papuntang Israel, lalo na ang komunidad ng mga Hudyo may lahing Indian na nagkaroon ng magagandang karanasan sa pamumuhay sa India. At maaring lumipat na sila sa Israel, ilang dekada na ang nakalipas, pero napanatili pa rin nila ang pagkaing Indian, wika, tradisyon ng pamilya, at pagmamahal sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Marami talagang dapat ipagdiwang sa Sabado, parang 80 taon ng kalayaan. Ratnadeep, salamat sa pagsama mo sa amin dito sa E24 News para ibahagi ang iyong pananaw. Salamat!